Biyaheng Kapitol! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitol! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitol! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program. Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitol! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitol! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapitol! Talino at puso. Alas 9:30 na. Alay biyaheng Kapitolyo na. Ayan, good morning, good morning, good morning. Isang mapagpalang araw po at magandang umaga, lalawigan ng Batangas. Ayan, kamusta nagaho kayo? Abay, araw na naman nga po ng Tuesday. At isang panibagong araw na naman po para sa atin. At syempre, aangkada naman pong muli ang ating Biyaheng Kapitolyo. Ayan, parang nakalimutan mo ako sa bayan doon kasamang Jane. Sorry, kasi ito yung first time natin magsasama ngayong pagbiyahe. Tsaka medyo parang lutang pa tayo ngayong umaga, no? Yes, at na-enjoy ko ang weekend ko. Wow. Tama. Ayan, good morning, Crystal. Good morning. Yeah, ang sarap pala pag Tuesday, no? And yes, it is another Tuesday morning, everyone. Ang atin pong petsa ngayong araw, September 16, 2025. It is another Tuesday morning na naman po. Ang bilis ng panahon. At ngayong buwan nga po ng September, ipinagdiriwang natin ang Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month or MANAMO. Wow. Ayun, yes, kasamang Jane. Kaya naman, nakikiisa po ang pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa pagsusulong po ng kamalayan tungkol po sa pagiging isang kapuloang bansa ng Pilipinas ayon po sa Proclamation number 316 Series of 2017. Sa pamamagitan po ng suporta at pagsasaayos ng mga kaugnay na gawain, nais po ng lalawigan na mapalawak pa ang pagpapahalaga ng ating maritime heritage at yamang dagat. Ayan, ang MANAMO po ay isang paalala ng kahalagahan ng ating likas na yaman at ang pangangailangan sa pagtutulungan para sa sustainable na kaunlaran, seguridad at pangangalaga ng maritimong pamana ng bansa. Sa pagkilos po ng bawat isa, mas mapapalakas natin ang ating pagmamahal at pangangalaga sa karagatan na siyang puso ng ating bansa. Tunay ka naman dyan, kasamang Jane. At ika nga ng ating gobernadora ay sadya. Ayun, sadya pong mananatili ang pagsuporta ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa pagpapataas po ng kamalayan ng mga Batanggenyo. Pagdating nga po sa usapin ng pangangalaga sa ating maritime heritage at sa yamang dagat. Ayan, kaya naman Crystal, aarangkada na naman po tayo ngayong araw ng Martes na siya na naman po nating sisimulan, syempre, ng may talino at puso. Ayan, ito nga po ang ating sama-samang pagbiyahe tungo sa impormasyon, inspirasyon at malasakit. Mula po mismo dito sa Kapitolyo kung saan naroroon ang ina na may talino at puso para po sa lalawigan ng Batangas. At sa bawat serbisyong hatid ng ating pamahalaan at ina ng lalawigan, asahan ang mas pinaigting na mga proyekto para sa health, education, employment and environment, agriculture, roads, tourism and technology, at social service and security. Ito nga po ang Hearts Program para sa matatag na Batangas. Tara sa One Batangas. Wika nga po ni Governor V, bawal ang nakasimangot. Yan, bawal po ang nakasimangot ngayong Tuesday morning, ano? Kasi umagang-umaga pa lang, kaya dapat good vibes lang po tayo lagi. Kaya naman, kapit lamang po at walang bibitaw sa ating pagbiyahe dahil sa atin pong pagpasada ngayong araw ng Martes, ay atin pong tatalakayin ang ilan sa mga naging kaganapan sa loob at labas ng bakuran ng ating Kapitolyo. Nito pong nagdaang linggo.
Ayan, at syempre, Cristal, hindi mawawala sa ating pagpasada ang hatid nating mga mahalagang anunsyo at gabay pangkalusugan para po sa inyong kabatiran. Ang lahat po ng ito ay ating antabayanan sa ating pagpasada mamaya po lamang. Kaya naman po, sa ngalan ng ating mahal na ina ng lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto at ng buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo, ang inyong lingkod, Tala Cabello. Kasama ang inyong mga kasangga sa Batangas Provincial Information Office, naririto na pong muli ang inyong mga kasama talaga, Crystal. Sorry, Kasama. Sorry, Crystal. Ayan, pasensya po. Ayan, naririto pong muli ang inyong mga kasama sa isang oras na masayang kwentuhan, talakayan at mga pagbabalita. Ito naman po si Jane Romel, Ilarmaylagan. Dito pa rin po sa ating pagbiyahe kung saan may May talino. talino at puso. Tungo po sa lalawigan at pamahalaan na may matatag na paninindigan. May talino at puso. Hatid ay serbisyong malinaw ang direksyon May talino at puso. para sa paglilingkod na totoo ang malasakit. Walang maiiwan tungo sa matatag na Batangas. Ito ho ang nag-iisa at opisyal na programang pangradyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Parinin na at sumakay sa ating Biyaheng Kapitolyo. Ayan. Ayan, at sa panibagong yugto nga po ng ating pagpasada, tayo po muna ay manalangin upang humingi ng gabay at patnubay na muli pong ihahatid sa atin ng isa sa ating mga talented employee ng Kapitolyo ng Batangas na si Binibining Zara Josiah Dimaano. She was driving last Friday on her way to Cincinnati on a snow-white Christmas Eve. Going home to see her mama and her daddy with the baby in the back seat. 50 miles to go and she was running low on faith and gasoline. It'd been a long, hard year. She had a lot on her mind and she didn't pay attention. She was going way too fast. Before she knew it, she was spitting on a thin black sheet of glass. She saw both their lives flash before her eyes. She didn't even have time to cry. She was so scared. She put her hands up in the air. Jesus, take the wheel. Take it from my hands. 'Cause I can't do this on my own. I'm letting go. So give me one more chance. Save me from this road I'm on. Oh, Jesus, take the wheel. Oh, I'm letting go. So give me one more chance. Save me from this road I'm on. From this road I'm on. Jesus, take the wheel. Oh, take it from me. Ayan, amen. Amen kasama Amen. Jane. Ayan, maraming salamat nga Miss Jaya sa napakagandang awit panalangin every Tuesday morning. Alam mo, sobrang nakakatuwa sa Ate Jaya kasi every Tuesday morning present talaga siya. And sana sa Thursday din ay maimbitahan ko na live na kumanta ng isang panalangin sa aming programa.
Ayan, Miss Jaya, hello kung nanonood ka. Ay, baka naman. Pwede ka. Baka naman din sa Friday. Yun. Pwede ka? Sige sa lahat na lang ng ating pagbiyahe. Ayan, na syempre Tala, bago tayo tuluyang mapalaon sa ating pagbiyahe ngayong araw ng Martes, atin munang batiin ng Happy Tuesday morning ang ating mga masusugid na mga tagapakinig. Of course, kasama ang ating bagong patrol ng Kapitolyo mula po sa, pag di ako nagkakamali, Wednesday group nga ba ito, tama? Ayan ang ating bagong patroller, napakaganda at napaka-smiling fresh. Ayan, Cheryl May Makuha Halili. Ayan, good morning yan. Of course, maganda at mapagpalang araw po ng Martes sa ating lahat. Lalo't higit sa ating mga kababayang nasa kani-kanilang mga sasakyan, mapapribado o pampubliko man po ito. And of course, yung mga nasa kani-kanilang mga tahanan, dahil tayo po ay sa bayang napapakinggan pa rin sa himpilan ng Infinite Radio 102.3 FM, sa lungsod po yan ng Lipa, at 105.5 radyo natin to sa bayan naman po ng Padre Garcia. Ayan, but wait, there's more! Dahil we are also streaming live sa ating official Facebook page na Batangas PIO. Yan, kaya naman po, pagbati ng good morning, and happy Tuesday po, kina Tita Nenet Ona. Ayan, nabubulol na tayo. Kay Ma'am Nitz Lapa, kay Julius de la Cruz, kay Kevin Paulo Medrano, kay Gerard Season, aka Julia Barreto ng PIO, kay Marvin Domingo, yan. Nandiyan din po si Jeffrey Balitaan, Evangelista, kay Harold de Guzman, yan, nandiyan din po si Almira Baler, yan. Vincent Roy de Chavez, yan kasama din natin, si Batanggenyo graphic artist. Nandyan din po si Froilan Salcedo Jr. Siyempre, nandyan din ang aking mama, Mama Lisa Makuha, na lagi nakatutok din. Siyempre, ang aking mami Lourdes Halili, all the way from San Roque. Ingat-ingat po ikaw, mami. Yan. At siyempre, katulad po ng ating kasamang si Binson, meron din po tayong bit-bit na power interruption. Yan, mula po sa Batelec 2 Area 1, magkakaroon po ng power interruption bukas po, September 17, 2025, mula alas 8 po ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, sa bayan po ng San Jose, specifically sa Sabang Way, papunta pong Canlac. Ang dahilan po ng power interruption ay may rock clearing and upgrading of pole top pin. Yan, araw naman po ng Thursday, power interruption pa din po. Mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ang apektadong lugar naman po ay ang San Jose pa din, specifically po ang Bigain First at Talisay. Yan. Ang dahilan po ng power interruption na ito ay ang rock clearing pa din and the replacement of pole. Mula naman po sa Batelec 2 Area 2, Rosario Branch Office, September 18, araw po yan ng Webes, magkakaroon pa rin po kayo ng power interruption mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang mga apektadong lugar po ay ang portion of Barangay D and E Public Market, Bestnet, Montalvo Rice Mill, Mian City, at ang Lipabang po. Gayon din po kasama po ang Barangay Namuco, maliban lang po sa highway. Kasama po diyan ang Pugad Lawin, Itlugan, at ang portion po of Noble. Ang dahilan po ng power interruption ay dahil ang installation of 3 to 37.5 kVA transformer extension of line for Conchita Kalyanan awarded NTP. Yan po. Ang mga power interruption pong ito ay mula sa Batelec at humihingi po sila ng paumanhin at pangunawa. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat naman, Auntie May. Ayan, ang dami na naman nating power interruption. Ang tanong nga, ba't ba hindi natatapos? Pero again nga po, sabi nga po ng Batelec, ito po ay para po mas mapaganda pa po ang daloy ng kuryente sa atin pong mga lugar.
Yes. Ayan. At speaking nga of pagbati ni Auntie May, syempre, dapat din natin pong batiin ang ina ng dakilang lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto. Magandang umaga po, ma'am. Gayon din po sa ating Provincial Administrator, Attorney Joel Motealto. Good morning po, sir. At syempre at sa lahat po ng bumubuo ng Sangguniang Panlalawigan, sa pangunguna po iyan ni Vice Governor Dodo Mandanas. Good morning po. At kasama ang ating 10 mga respetado at hinahanga ang mga bukal. Magandang umaga po sa inyo. Ayan, again, speaking of pagbate, partner, of Yes. course, hindi rin natin malilimutang batiin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng maligayang kaarawan po noong September 13, 2025. At bilang selebrasyon nga kasamang Jay nitong kanyang kaarawan ay ginanap nga po sa Dream Zone Capitol Compound, Batangas City. Ang serbisyong sapat para sa lahat, ito po ay ang handog na serbisyo po para sa mga Batanggenyo na ang pagkakaalam ko ay kasama po yung ating mga kawani po ng mga Yes. ng pamahalaang palalawigan ng Batangas mula po sa iba't ibang departamento. Kasama na nga po dyan ang Batangas Provincial Information Office na si kasamang Jane, kasama si na Tita Nilda, kasama parang nakita ko din sa Kasamang picture. Yel. Actually, hindi ako nakadalo nung Sabado. Pero si Yel ay actively nag-participate. Yan. Kasama si na Tita Nenet and si Tita Nilda. Nakitang-kita ko sa picture and sa video na talagang sayang-saya sa kanilang ginagawa. Kaya naman, ay Tama. sana ay naka-attend pala ako. Kaya nga, late ko na din nabasa kasi kasamang Jane. At saka dito, nung Sabado, para itong one-stop shop na dinalon talaga ito ng maraming agencies. Yan. Tama po. Kaya nga po, ang iba pa pong impormasyon ay tatalakayin po natin maya-maya lamang. At marami pa po kaming baong impormasyon na hatid sa inyo ngayong araw. Kaya naman po sa atin pong pagbabalik ay atin pong tatalakayin ang ilang mga naging kaganapan sa loob at labas ng bakuran ng ating Kapitolyo. Matapos lamang po ang ilang mga paalala. Kaya naman po wala muna magdilipat ng himpilan dahil magbabalik po ang ating Biyaheng Kapitolyo. Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionists ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Tay! Lumilindol po! Anak, magtago ka sa lalim ng mesa.
Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtas na lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhing ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Magandang umaga Batangas, narito na po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, September 16, 2025. Base sa ating latest satellite images ng Pag-asa ay dalawang low pressure area ang nakakaapekto ngayon sa ating bansa. Yung isa po ay nasa kanluran ng Coron, Palawan na kung saan ito po ang may mababang chance na maging isang bagyo at posible po na bukas ito ay nasa labasan ng ating par or maaari itong malusaw bago dumating sa ibang bansa. Ito naman pong isang low pressure area ay nabuo lang kaninang alas 2 ng madaling araw na nasa may silangan, hilagang silangan ng Huban, Sorsogon. Sa ngayon, base sa datos ng Pag-asa, ay maliit pa ang tsansa nitong maging isang bagyo at kikilos ito pahilagang kanluran sa mga susunod na araw at habang kikilos ito patungo sa may Northern Luzon ay di natin inaalis ang posibilidad na ito'y maging isang bagyo. Inaasahan po natin na itong mga trough or itong mga kaulapan na dala nitong dalawang low pressure area ay magdadala ng malaking tsansa ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. At isa pa pong nakakaapekto sa ating bansa ang easterlies na magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Samantala, ang Pag-asa po ay naglabas na ng La Nina alert na ibig sabihin ay may 70% na tsansa na tayo na makakaranas ng La Nina lalo na sa mga susunod na buwan. Ang ibig sabihin po ng La Nina ay ang karagatan ay may temperaturang mas malamig sa normal na ibig sabihin po nito ay maaari itong magdulot ng mas maraming bagyo at magdadala ng mas mataas kaysa sa normal na pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Para naman sa magiging lagay ng panahon sa probinsya ng Batangas, asahan na makakaranas tayo ng maulap na kalangitan na may kasamang mahihina at katamtamang pag-ulan lalo na sa bandang hapon hanggang gabi. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 91% tsansa ng pag-ulan. Samantala sa silangan at kanlurang parte ay may 55% tsansa ng pag-ulan at sa timog bahagi ng Batangas ay may 96% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Martes ay nasa pagitan ng 24 to 32 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:45 ng umaga at lulubog mamayang 5:56 ng hapon. Sa anumang oras at pagkakataon, tandaan, ang kaligtasan ay nasa kahandaan. Para sa isang matatag at ligtas na Batangas, ako si Raven Rentasida mula sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Hanggang sa susunod na ulat, magandang umaga. Yan at nagbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Dumako nga po muna tayo sa ating mga pagbabalita. Mula sa bulwag ang pangbalitaan ng inyong biyaheng Kapitolyo, narito na po ang pasada ng mga balita. Muling ipinamahagi ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas ang assistance to individual in crisis situation sa mga benepisyaryong Batanggenyo mula sa Lipa City noong araw ng Biyernes, 12 ng Setyembre 2025, na ginanap sa Barangay Mataas na Lupa, lungsod ng Lipa. Nasa 318 ng mga Batanggenyo ang nabigyan ng naturang tulong pinansyal na pinangasiwaan ng Provincial Social Welfare and Development Office.
Kasabay nito ay pinagkaloob din ng Kapitolyo ang Provincial Service Incentive o PSI sa 11 na mga retiradong barangay officials at 10 tagapamayapa na naisakatuparan naman mula sa pangunguna ng Provincial Assistance for Community, Public Employment and Youth and Sports Development Office. Layunin ng pagbibigay ng insentibo at paggagawad ng sertipiko na kilalanin ang hindi matatawarang serbisyo ng mga naturang benepisyaryo sa mga panahon na sila ay naging katuwang sa paglilingkod ng lalawigan. Naging katuwang ng PSWDO at PACBISDO sa pamamahagi ng nasabing mga tulong pinansyal ang Provincial Treasurer's Office, kung saan naghatid din ng kasiyahan ng ilang mga kawani ng pamahalaang panlalawigan. Nakaisa sa pamamahagi ng tulong at suporta si 6th District Representative Congressman Ryan Christian Recto. Sa kaparehong araw, dinagsa ng mga tagahanga at nagmamahal kay Batangas Governor Vilma Santos Recto ang main stage ng Manila International Book Fair or MIBF para sa ginanap na special na book signing event ng gobernadora kaugnay sa librong Vilma Santos, Icon, Essays on Cinema, Culture, and Society. Tampok sa 278 na pahinang libro ang naging natatangi ambag at legasiya ni Governor Santos Recto sa industriya ng pelikulang Pilipino at ang kaniyang 6 na dekadang kontribusyon sa pagpapaunlad ng sining at kultura ng bansa, lalo't higit sa larangan ng pelikula, telebisyon at iba pang uri ng media. Bukod sa cultural and social relevance na naibahagi ng mga karakter ni Governor V, bilang isang mahusay na aktres, kinilala at binigyang importansya rin sa libro ang kanyang vital contributions sa aspeto ng public service, kung saan siya ay naglingkod sa lungsod ng Lipa bilang mayor at congresswoman at buong lalawigan ng Batangas bilang governor. Aktibong nakiisa at personal na nagpakita ng suporta kay Governor Santos Recto ang ilang mga department heads at opisyal at maging ang mga kawani ng Kapitolyo, kabilang sina Provincial Administrator Attorney Joel Montialto at Chief of Staff Pedrito Martin Dihan, gayon din ang mga editors ng libro na sina Augusto Antonio Aguila at Joselito Zulueta. Sinundan ang book signing activity ng isang press conference. Dito nga ay nakapanayam po ng ating mga kasamahan na sa Batangas Provincial Information Office ang ilan pong mga dumalo sa book signing event ng ating gobernadora. Narito po. It's a scholarly book. No? It's a collection of scholarly essays, academic essays on the filmography, the vast and very extensive filmography of Vilma Santos, like Darna and Jezebel, to her significant movies during the second golden age of Philippine cinema. So it's an extensive coverage of her filmography, a solid book by scholars studying her movies, because her movies were popular, very, very commercially appealing, and at the same time critically acclaimed. Shown here and abroad, shown in significant festivals abroad. There should be a book recording yung why her movies would be significant for Filipino nation building, Filipino culture and society, and of course for world cinema, international cinema. Yeah, what is good about Vilma Santos is that she's the longest reigning movie queen. And of course, the title of the book is Icon. No? She's a cultural icon because of her movies, because of her work in cinema and broadcast. She's become a cultural icon. No? Pag pinanood mo yung mga pelikula ni Vilma Santos from 1960s up to the current era, makikita mo doon yung evolution ng Filipino womanhood. Kung paano nag-evolve yung Filipina from yung mga inaapi, from martyr na bigla siyang naging feminist icon, lumalaban siya, no? Ang image ng Filipina has been renovated, no? Reinvented. And it's because of Vilma Santos. No other actress has established that sort of image of Filipino womanhood. She has to serve the people of Batangas. She has to serve the Filipinos. So my message to her is that good luck. Please continue serving the mga mga Batanggenyos. Kailangan niyang i-portray in order to renovate, reimagine yung portrait, yung image ng Filipino womanhood. Isa nung 9
years old siya, napapanood ko na, gano'n. Halos lahat, paborito ko natatandaan ko pa rin kahit hanggang ngayon Ino-congratulate ko siya kasi hindi lang siya star for all season. Siya ay magaling pang governor ng Batangas. Marami kang malalaman, especially sa legacy and contributions na binigay ng nag-iisang Vilma Santos. Hindi nakatakataka na kung bakit ang daming Gen Zs ni Ate V ngayon na na-inspire kami, lalo na-inspire kami sa mga movies niya na ginagawa niya, especially sa personal na din niyang life. As a person, as a mom, as a wife, as a public servant, as an actress. Congratulations, and we're so happy. And more books to come, and excited kami na mapalabas na yon at makita at mabasa pa ng marami pang generasyon na darating. We love you, Ate V. Love you. Love you. Talino at puso. Samantala, dumagsa sa Kapitolyo ng Batangas ang mahigit na 1,500 Batanggenyo upang makiisa sa isinagawang serbisyo fair or simultaneous nationwide distribution of various or comprehensive government assistance na bahagi po ng pagdiriwang ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong 13 ng Setyembre 2025. Naisakutuparan po ang nasabing aktibidad sa pakikipag-ugnayan ni Governor Vilma Santos Recto sa mga tanggapan ng pamahalaang panlalawigan at iba't ibang partner na national agencies mula sa Batangas at Calabarzon Region. Nagsilbi pong panauhing pandangal si Solicitor General Attorney Darlene Marie Berberabe na kabilang sa mga cabinet members na naging kinatawa ng Pangulo sa naturang sabayang aktibidad sa buong bansa. Bukod nga po sa mga hatid na serbisyo at ceremonial distribution ng mga national agency, nagkaroon din ng pagkakaloob ng assistance to individuals in crisis situations at honorarium sa mga sectoral workers o community volunteers, kung saan kabilang dito ang mga child development workers o CDW, senior volunteers, persons with disability presidents, parent leaders, barangay health workers, barangay nutrition scholars at mga barangay tanod. Naipamahagi po ang tulong pinansyal sa pangangasiwa ng Batangas PSWDO, Batangas Provincial Health Office, Provincial Public Order and Safety Department at Provincial Treasurer's Office. Naging kinatawa naman po si Governor Santos Recto, si Provincial Administrator Attorney Joel Motealto, kasama po si Chief of Staff Pedrito Martindihan, buong suporta ring nakiisa sa pagtitipon sina 5th District Board members Dr. June Berberabe at Hamilton Blanco. At ngayon naman po, pakinggan po natin ang naging mensahe ni Attorney Darlene Marie Berberabe, Solicitor General po of the Philippines. Ngayong araw ay isinasagawa ang nationwide na handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Simultaneous o sabay-sabay pong ginagawa ang serbisyo fair na ito sa iba't ibang rehiyon at probinsya ng bansa. Tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay ng serbisyong medikal, edukasyon, kabuhayan at trabaho. So mayroon pong Kadiwa store na nag-aalok ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Nagsasagawa ng job fair ang DOLE para sa mga gustong mag-apply ng trabaho. May medical mission din po ang DOH, libreng konsultasyon at ilang gamot. Kung may kailangan po ang ating mga estudyante, nariyan ang TESDA para magbigay ng training vouchers at support at iba pang allowance. Sa ilang probinsya, may handog ang DepEd na EduCahon at ang CHED na scholarships. Marami pa po tayong kasamang mga ahensya ng pamahalaan na nagbibigay ng livelihood programs, housing assistance, training at marami pang iba. Ang pamahalaan sa pangunguna ng ating mahal na Pangulo ay nakikinig, nagsisilbi at tumutugon.
Makakasiguro po kayo na nandito kami upang maglingkod at itinatama ang mga maling sistema. Gusto ko po lagi tayong taas noo sa pamumuno ng ating governor at vice governor at mga lingkod bayan. Sama-sama po nating itaas ang pangalan ng Batanggenyo. Kaya naman magtulungan tayo sa isang bagong Pilipinas na mas maunlad, mas progresibo at mas makatarungan para sa lahat. Ito po ay disiplina ng paghahatid ng serbisyo. Madalas ipinapaalala ng Pangulo, kung hindi nararamdaman ng tao, hindi pa tapos ang trabaho. Kaya hinihiling ko ngayon, pambansa man o lokal, lumiko tayo mula sa anunsyo tungo sa resulta. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. Talino at puso. At kagaya nga po ng laging binibigyang diin ni Governor Vilma Santos Recto, ang mga serbisyo po at tulong na para sa tao ay kailangang maibigay at mailapit po sa mabilis, maayos at nararamdamang paraan. Ang pagsasagawa po ng malawakan at sabayang serbisyo fair sa iba't ibang bahagi ng bansa ay patunay lamang sa pagkalinga at pagmamalasakit po ng pamahalaan. Lahat para sa layunin na magkaroon po ng isang maunlad, progresibo at makatarungang matatag na Batangas at bagong Pilipinas. Kaya naman po maraming salamat kay Solicitor General Attorney Darlene Marie B. Berberabe sa pangunguna po ng paghahatid ng serbisyong sapat para sa lahat ng inyo pong mga kababayan sa lalawigan po dito po ng Batangas. Ayan, at kasamang Jane, ito nga yung ilang mga serbisyo na in-offer nga ng ating mga kasamahan dito. Sa PhilHealth nga or yung Philippine Health Insurance Corporation, ang kanilang nga pong ino-offer ay yung on-site membership registration and updating. Yan, ang kanilang in-offer nung September 13. Sabado. Yan, araw po ng Sabado. Kasama na nga din diyan na yung accommodation of inquiries, conduct of IEC, at YAKAP-related support activities, at yung YAKAP orientation, at yung OPD of Batangas Medical Center. Ayan. At syempre, may iba pa tayong mga kasamahan pa po na nag-offer katulad na lang, Yes, Jane. katulad na lang ng Department of Health na present noong Sabado. At ang ilan sa kanilang mga in-offer na services ay ang chest x-ray screening, HIV screening, National Immunization Program, nutrition counseling for pregnant mothers, safe motherhood program and cancer control prevention program, lifestyle-related disease program, road safety, water sanitation and hygiene program, pharmacy, oral health program, DRRM, first aid team, and syempre yung PhilHealth, YAKAP, and FPE registration. At sa Philippine Drug Enforcement Agency naman po, ang services po nila ay yung accredited, yung DDB accredited representative to file petition for voluntary rehabilitation program po at yung technical assistance for LGU supply and demand reduction program, kasama rin ang drug-free workplace program, barangay drug clearing program at Balay Silangan Reformation Program initiatives. Ayan, para naman sa Department of Information and Communications Technology, nag-offer din sila ng eGov assistance, PNPKI assistance at ang FW4A service. At sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources naman ay nagkaroon ng awarding of livelihood under Fish Corps project and distribution of other agricultural interventions. At syempre, ang Department of Agriculture na nag-distribute ng agricultural inputs, tulad na lang ng seeds, fertilizer, and other farm inputs. Syempre, kasama rin natin dito ang Commission on Higher Education kung saan nagkaroon din ng awarding of scholarship at syempre, kasama din natin ang Department of Education kung saan nagkaroon din ng distribution of Eduk Ahon. Yun. At ang Department of Environment and Natural Resources of Penro ay nag-distribute din ng fruit-bearing and forest trees. Wow! Ang dami. Ang dami. Ito yung sobrang daming services na in-offer sa atin. At syempre, kasama din nga natin dyan yung Department of Trade and Industry
Department of Agrarian Reform at syempre ang Department of Social Welfare and Development at ang Department of Labor and Employment. Ayan, doon sa Department of Labor and Employment, sa pagkakaalam ko kasamang Jane, merong tayong na-hire on the spot, di ba? Wow, yan. Isang malaking opportunity ito para sa mga nagpunta. At yan nga, sabi nga po ni Gian ay 10 ang na-hire. Wow, congratulations po. Yan, may mga trabaho na sila. Kaya nga. At syempre, Crystal, may kwento ko lang, no? Kita ko kasi sa video na pinasa ni Kuya Carl. Talagang nag-enjoy ang mga dumalo dahil nakiisa ang ating yung mga all-star capital singers na si Kiko. At sa kanyang video ay talaga naman nga ang mga senior ay nakiisa at talagang sa pagsasaya ay may natumba na. At talagang napa-induct ata si nanay sa saya, kaya medyo na out of balance talaga ng konti. At ayan nga, Jane, maiba na tayo sa iba pang mga balita. Kasamang Jane. Sa ikatlong linggo ng buwan ng Setyembre, muling nagtipon-tipon ang mga kawani ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas upang magbigay-pugay sa bandila ng Pilipinas kahapon, araw ng Lunes, September 15, 2025, na ginanap sa Dream Zone Capital Compound, Batangas City. Binigyan din ni Governor Vilma Santos Recto sa kanyang mensahe ang patuloy na pagsasakatuparan ng mga programang maaasahan at paghahatid ng matapat na serbisyo publiko para sa mga Batanggenyo. Sinundan naman ito ng isang pagtatanghal ng Santa Teresa College Children's Choir na nagbigay ng karangalan sa lalawigan ng Batangas mula sa iba't ibang prestihisyosong lokal at pandaigdigang kompetisyon. Ayan, at sa kaparehong araw nga pinangunahan at personal na nagpaabot ng pasasalamat si Governor Vilma Santos Recto sa mga sectoral leaders at barangay functionaries ng ikalawang distrito ng Batangas sa isinagawang pamamahagi ng honorarium sa Dream Zone Capital Compound, Batangas City. Nasa 1,985 na volunteers ang nabigyan ng tulong pinansyal na mula po sa haray ng senior citizens, persons with disability, child development workers, parent leaders, barangay nutrition scholars, barangay health workers, barangay tanod kasama ang mga nakatanggap ng Provincial Service Incentive o PSI para sa mga retiradong barangay functionaries. Samantala, 298 naman po ng mga Batanggenyo mula sa iba't ibang bayan ng 2nd District ang napagkalooban po ng financial assistance sa ilalim po ng Aid to Individuals in Crisis Situation o yung AICS. Ang pagpapakaloob po ng mga nasabing suporta ay pinangunahan po ng tanggapan ng Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Assistance for Community, Public Employment and Youth and Sports Development Office, Provincial Public Order and Safety Department, Provincial Health Office at syempre po ang Provincial Treasurer's Office. At yan na nga po ang mga pasada balita ngayong araw, September 16, 2025 po. At yan, hindi na nga natin kasi paubos na din ang oras natin, hindi na tayo magko-commercial, Magtutungo na nga tayo sa ating kasamang patroller ngayong umaga para naman po sa ilang mga announcements. Ayan. At para naman po sa kabatiran ng lahat, lalo na po ng ating mga kababayang tagapakinig, alinsunod po sa proklamasyon bilang 247, Series of 2002, sa buwan po ng Setyembre ay pinagdiriwang ang buwan ng pananaliksik sa patakarang pangkaunlaran o Development Policy Research Month upang itaguyod po at palalimin ang kamalayan sa buong bansa tungkol sa kahalagahan ng pananaliksik sa pagbabalangkas po ng mga pambansang plano, programa at patakaran. Ang surian ng Pilipinas po para sa ariling pangkaunlaran ay pinangungunahan ang pagdiriwang ng DPRM. Sa pakikiisa po ng mga kaugnay na ahensya ng pamahalaan, ang pagdiriwang ngayong taon na may temang muling pagpapakahulugan sa pamamahala sa panahon ng Artificial Intelligence ay tatampok ang mga oportunidad po at hamon na bunsod ng paggamit ng AI sa pagpapaigting po ng pamamahala.
pagpapabuti at paghahatid ng serbisyo publiko at pagpapalawig po ng mga smart na polisiya. At kaugnay po sa pagdiriwang ng 2025 Development Policy Research Month, naririto po ang mga inihandang audio-visual presentation ng Philippine Institute for Development Studies. How do we lead in a world driven by artificial intelligence? That's the challenge at the core of this year's Development Policy Research Month. AI isn't the future. It's already here. It's changing how we work, how we learn, and how we live. Public institutions must do more than catch up. They must lead with ethics and vision. This September, join the 2025 Development Policy Research Month as we explore these timely questions under the theme Reimagining Governance in the Age of AI. Policy must not only be data-driven, but also future-ready. It challenges us to rethink how we govern in the age of artificial intelligence with empathy, efficiency, and equity at the core. This year's conversation zooms in on 3 urgent sectors: energy, fight against corruption, and aging societies. This is DPRM 2025. AI for good governance, because the future starts with policy that leads. Are you ready to be part of this conversation? Talino at puso. Ayan, maraming salamat, Auntie May. Pasadahan muna po natin ang ilang mga mahalagang anunsyo at aktibidad dito nga po sa ating pamahalaang panlalawigan. Kaya nga po ang Provincial Government of Batangas, sa pangunguna po ng Provincial Human Resource and Management Office po ay naghahanap ng mga aplikante para po sa mga sumusunod po na posisyon sa iba't iba pong opisina. Sa Office of the Provincial Administrator, bakante po ang isang Admin Aid 4, 6 at 2, Housing and Homesite Regulation Assistant, Provincial Public Order and Safety Department, at ang Administrative Aid 4, Security Guard 2. Ayan, para naman sa Office of the Provincial Administrator, sa jail, isang Provincial Warden, Prison Guard 3 and 1, Watchman 1, Provincial Assessor's Office, isang Administrative Assistant 3, Local Assessment Operations Officer 1 and 4. At sa Office of Provincial Governor naman po, managhahanap rin po or bakante po ang posisyon nila sa isang Administrative Aid 3, Admin Assistant 4 at isa pong Admin Officer 4. Para naman po sa Office of the Governor sa Internal Audit Service Office naman po, naghahanap po sila ng PGADH or yung Assistant Department Head po ng Office of the Governor sa Internal Audit Service Office. At dito naman po sa ating departamento, which is yung ating Batangas Provincial Information Office, bakante po ang posisyon ng Admin Aid 4, 2 po, at 2, Admin Aid 2 at Admin Aid 4 ulit po, at Admin Officer 2. Ayan, para naman sa Provincial Accountant, bakante ang posisyon ng Admin Officer 5, Accountant 1, dalawang Accountant 1, and isang Accounting Clerk 3 and Admin Assistant 3. Para naman sa Office of the Provincial Budget Officer, isang Budgeting Assistant, Office of the Provincial Engineer, 3 Engineering Aid, Construction and Maintenance Man, 2. From PDRRMO, Admin Aid 3 and Computer Programmer 1. From PSWDO, Admin Assistant 4, Social Welfare Aid and Social Welfare Assistant. From PGNRO, Senior Environmental Management Specialist, Ecosystem Management Specialist 1, Supervising Environmental Management Specialist, and Admin Aid 4. At para naman sa Office of the Provincial Legal Officer, isa pong legal researcher. Ayan, ang mga interesado nga po at kwalipikadong aplikante ay dapat po magsumite ng mga sumusunod po ng mga requirements.
Isa pong application letter, fully accomplished personal data sheet o yung PDS nyo po. Kasama po ang inyong recent passport size picture, performance rating po and the last rating period kung meron po kayo, photocopy po of certificate of eligibility, rating or license, at syempre po ang photocopy of transcript of records or yung ating TOR. Ibasa lamang po ang aplikasyon kay Ma'am Ann B. De Castro ng Provincial Human Resource Management Office o ipadala po sa email na phrmobats.recruitment2024b@yahoo.com nang hindi po lalampas sa September 20, 2025 at manatili lamang po ang nakatutok sa biyaheng Kapitolyo po para sa iba pang bakanteng posisyon na maaari nyo pong applyan. Maaari nyo rin pong bisitahin ang Facebook page ng Batangas Provincial Peso at website po ng batangas.gov.ph para po sa buong detalye ng mga bakanteng posisyon. Ayun. Ayan, at syempre, Bilis ng oras. Tama. Batiin muna natin ulit ang ating mga manonood ngayon na talaga nakatutok sa atin dahil tayo ay girl power ngayong umaga. Ayan, Yes, Ate Auntie May. May. Ayan, patuloy po na pagbati na maganda at mapagpalang araw ng Martes sa lahat na nakatutok sa atin. Yan. Salamat po sa patuloy na pagtutok sa amin. Siyempre, lalo't higit sa aking mama, sa aking papa, Mama Lisa and Papa Raul, sa mga kapatid, sa aking dalawang pamangkin, kay Juan at kay Sam. Ganon din sa aking mother-in-law, Mami Lourdes Halili, ingat-ingat ikaw lagi. Siyempre, sa aking better half, David Halili, ingat ikaw lagi. Iba talaga ang better half ni Ate May. And syempre, Ate May, gusto ko lang din batiin ang sarili ko. Ng belated happy birthday to me. Yan. Tama. Nag-birthday po ang ating kasamahang Jane Alarmo nung Sunday. Yan. Happy birthday, Mars. Happy birthday happy naman. birthday Ilang to taon me. ka na ulit? I'm 27. Ayun. Patanda na tayo ng Energy. patanda. Next year, tayo ay... 28. Ayan, Gusto mo pa pero ba sundan? embrace natin lahat ng Yes. changes na yan. Tama. At syempre, binabati ko rin ang ating kasama, si Sir Jonats. Happy birthday. Belated happy birthday din sa'yo. At syempre sa'yo kasamang Jane. Thank you so much, Belated Tara. happy birthday naman sa'yo. Alright. Ayan, dahil naubusan na nga po tayo ng oras, maraming salamat po. Tayo po ngayon ay nasa huling bahagi na ng ating pagpasada ngayong araw, September 16 po, 2025. Ayan, at syempre, pinasasalamatan rin po natin ang lahat ng ating technical crews na nakasama po natin ngayong araw. Syempre, sa panguna ito ng ating masipag na direktor, Direk Gian Marcos Sobrang Camilas. Yes, and syempre, kay Gerard Season, kay Kuya Kevin, kay Jundel Maranan, Marvin Domingo, Jeffrey Evangelista, at sa ating station manager, Tito Roger Aguirre. Thank you so much. Ayan, kasamang Jane, isa lang yung masasabi ko ngayong araw ng Tuesday Yes. na to. Lahat ng nandito maaasahan talaga. Sobra. Tama ka dyan. Ayan, at iyan na nga po ang isang oras na pagbiyahe natin ngayong araw ng Martes sa ngalan po ni Governor Vilma Santos Recto at sa buong pangkat ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ng pamunuang makadiyos, makalikasan, makatao, may talino at puso para sa bawat Batanggenyo. Sa walang humpay na pagpapala ng Panginoon at sa sama-sama nating pagkilos sa lahat ng hamon, tayo'y babangon. Sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, ipapakita ang ating likas na katangian na tayo'y matatag na Batanggenyo. Tulad ng One Batangas, muli natin pong pagsama-samahan ang isang pamahalaang matatag na paninindigan, may malinaw na direksyon at mayroon pong tunay at totoo na malasakit. Ako naman po si Tala Cabello. At ito naman po si Jane Ilarma Ilagan. Siyempre, kasama po natin ang ating patroller ngayong umaga. Cheryl May Makuha Halili po. Maraming pong salamat sa muling pagtutok at patuloy na pagsama sa ating pagpasada dito sa inyong Biyaheng Kapitolyo! Talino at puso, patak ng Batanggenyong di susuko. Biyaheng Kapital! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapital! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapital! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapital! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program, Health, Education, Employment, Environment,
agriculture, roads and infrastructure, tourism and technology, security and social services. Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Kapitolyo!